Sino po dito mga pinanghihinaan o nakaranas na ng panghihina sa buhay dahil siguro nagkaroon ng challenges sa kalusugan, number 1. Number 2, maybe may challenges sa finances. Number 3, maybe may challenges sa mga relationships. So, napaka-encouraging lang po ng Word of God. 2 Corinthians 2:19, it's about ating pagtitiwala sa Panginoon in times of when we're experiencing yung mga weaknesses natin. Kasi ito yung times na, yung grasya ng Panginoon ay sapat, ang kanyang kapangyarihan ay lalong nakikita po natin sa moments na tayo pinanghihinaan. So, napaka-reassuring po nito. Good question to ask ourselves pag nakakaranas tayo nitong mga ganitong klaseng pagsubok, panghihina, yung mga ganitong klaseng challenges is, bakit kaya ito pinapermit ng Panginoon? Bakit niya ito hinahayaang mangyari, pinahihintulutan? Dito ka ngayon, aasa talaga dun sinabi ng Lord na kapag ka nakaka-experience ka ng moments ng weakness, ng moments na parang give up ka na, pag kumapit ka sa Kanya, doon magmamanifest yung Kanyang glory, mga kapatid. Hindi na tayo iiwanan kahit na tayo ay nasa mga pinaka-challenging moments. Mga kapatid? Sabi ng Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, reassuring po yun mga kapatid, nakakapagbigay ng encouragement sa atin, pag-asa doon sa mga parang napapagod na mag-antay, doon sa mga parang pinanghihinaan ng loob, doon sa mga nabibigatan, doon sa mga parang sinukluban na ng mundo, yung mga feeling na wala na silang mapuntahan, mabalingan. The Lord will never leave you nor forsake you, kapatid. So, yun po yung gusto ko pong i-share po sa inyo. Yung mga iba nagsasuffer from illnesses, for example. Nawawalan ka na ng pag-asa kasi parang hindi ka pa rin gumagaling, ginawa mo na lahat. Nagpa-doktor ka na at lahat, ganun pa rin, andun pa rin yung sakit mo, ang tagal ma-reverse, tayo po ay kakapit doon po sa magpapagaling talaga sa atin ng totoo, and yun po yung pinakamagaling na doktor sa lahat. Again, hindi yan kahit sinong tao na doktor, certainly not me, and no one else, but it's the Lord po. So may reason kung bakit pinipermit ng Panginoon yung mga ganyang pagkakataon sa buhay natin na tayo po ay nakakaranas ng mga challenges sa kalusugan, sa mga relationships, sa finances, sa trabaho, sa negosyo, sa ating mga importanteng mga relasyon, yung mga minamahal natin. There's a purpose for that. And dito nga po makikita natin yung glory, yung kapangyarihan ng Panginoon sa mga moments na yan kasi siya lang po ay sapat na.